تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان بهدايات الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Alhamdulillah, una-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil tayo po ay umabot sa gabing ito o araw na ito. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tanggapin po natin na si Allah lamang ang nagbibigay ng lahat. Nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng kumbaga kasiyahan, nagbibigay ng kalungkutan. Kahit ano pa man po yan, ay lahat po yan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao, kung siya po ang masusunod, sa katunayan, hindi po siya papayag na magkaroon po siya ng kumbaga kalungkutan, magkaroon siya ng problema o subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga mahirap. Kaso lang, wala po tayong magagawa pag itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at nais ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong tayong magagawa. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Ang ibig sabihin, si Allah lamang ang nagnanais ng lahat ng panahon. Kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawin, kung ano man ang kanyang kagustuhan, yung pa rin ang nangyayari. Kaya hindi po tayo pwedeng kumbaga magsalita o magsabi na parang ang sinisisi po natin ay ang tao. Na ang tao malino na wala siyang lakas at wala siyang kakayahan, kapangyarihan maliban lamang sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'a ay yaqula lahu kun fayakun. Katotohanan, kapag may isang bagay na nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kumbaga gagawin, mayroon siyang 2 litra lamang na babanggitin, kun, yung isang litra na kap at saka noon, ito ay magaganap. Ibig sabihin, siya ang tunay na kumukontrol ng lahat. At siya ang may kakaya ng lahat at may kapangyarihan. Kaya nararapat po na siya ang dapat paniwalaan na tunay na Diyos at dapat pong paglingkuran. Opo, okay. Ngayon po, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan paano po palalakasin ang ating pananampalataya. Dahil isa rin po yan sa ating tungkulin na pangalagaan ng pananampalataya, panatilihin at higit sa lahat ay paano po palalakasin dahil siyempre isang dahilan na bakit ang isang tao ay hindi niya magawa-gawa ang mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya. Pero sa oras na lumakas ang kanyang pananampalataya, nagiging madali, magaan sa kanya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bali, nakaraan po ating pong na pag-usapan doon sa maraming mga paraan, no, mga uri na para lumakas ang pananampalataya. Ang una po natin na pag-usapan ay patungkol doon sa pag lagi po nating binabasa ang banal na Quran, magiging isang dahilan na lalakas ang ating pananampalataya. At nagbigay po tayo ng mga halimbawa. At pangalawa, doon tayo minto sa kung saan kailangan malaman po natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na mayroon 99 names of Allah. At kung sino man ang kumbaga maisaulo niya ito, pangalagan niya ito, at isabuhay niya kung anong mayroon dito sa mga pangalan ng Allah, kung anong mga pag-uutos sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na siya ay mapapabilang sa tatanggapin po sa parisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, yung lalakas pa rin ang pananampalataya.
Natatandaan ko pa na ang huling ating pinag-usapan o nipaliwanag ay doon sa isang pangalan ng Allah na Huwar Razzaq. Ibig sabihin siya ang tunay na tagapanustos o nagbibigay ng panustos sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Opo. Ngayon, isa rin sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat din malinawan sa atin, na maitindihan po natin at paniwalaan po natin para lumakas ang ating pananampalataya patungkol sa tinatawag na yuhyi. Ibig sabihin, ang tagapaglikha lamang ang tagapagbigay ng buhay. Opo. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay walang nagbigay ng buhay maliban lamang sa Kanya. Opo. Mula sa maliit na may buhay, sa malaking nilikha na may buhay, ang mga ito ay walang nagbibigay ng buhay maliban lamang sa kanila. Maliban lamang kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, may mga nabanggit po sa bandang Quran na nagpapatunay kung paano po binubuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kahit na maraming sabihin po natin na kumbaga bagay na sa ating pag-aakala ay paano bubuhayin, pero dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabubuhay niya pa rin ito. Kahit na sa paningin ng tao ay ito ay imposible na mabuhay. Opo. Sa isang talata mula sa banal na Quran, sa Suratul Baqarah, mayroong binanggit na kung saan yung kanina na binasa po natin na isang propeta, kung hindi ko nagkakamali dahil tinawag po siyang Uzair. Sa isang kwento, siya isang propeta ng tagapaglikha. Na sa isang araw siya po ay naglalakad at na daanan po niya yung isang lugar. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladhi marra ala qarya. Na kung saan katulad ni Uzair na napadaan po siya sa isang lugar, no, karya. Pag isang karya, ito tinutukoy po na minsan ginagamit natin yan sa maliit na kumbaga isang barangay. Opo. Pero mayroon ding karya na binanggit na napakalawak na karya. Ibig sabihin napakalaking karya, napakalaking lugar, no? Kumbaga bayan. Opo. So napadaan po si Uzair sa isang lugar na wahya khawiyatun ala urushiha, na ang lugar na yun ay sirang-sira na lahat ng mga bahay doon. Yung lugar na yun, kumbaga talagang gumuho yung lugar na yun. Opo. Kaya sa panahon yun, nang napadaan si Uzair, meron po siyang nabanggit mismo sa kanyang sarili na parang lumalabas na mayroong pagdududa kung paano po binubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung alimbawa namatay. Opo. Kaya ang sabi po, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ang sabi ni Uzair, paano bubuhayin itong lugar? Opo. Kumbaga tinutukoy na yung nadaanan po niya na gumuho ng lugar at sirang-sira na. Kaya yun ang kanyang nabanggit sa kanyang sarili na paano to bubuhayin, aayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos kumbaga mamatay ang lugar na yun. So dahil po nabanggit niya na mayroong pagdududa, kaya automatic yan, binigyan ng tagapaglikha ng sabihin po natin yung aral, no? Fa'amatahu Allahu mi'ata'am. At kumbaga pinatay po siya ng Allah. Ibig sabihin yung kinuha ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang buhay sa loob ng mi'ata'am. Ibig sabihin 100. Lumalabas 100 years po siya, kumbaga kinuha ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil para magkaroon siya ng aral sa kanyang nabanggit na parang nagdududa kung paano bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga namamatay na bagay, kaya kinuha siya ng buhay sa loob ng 100 years. Thumma ba'atha, na pagkatapos doon at binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. After 100 years, binuhay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, qala kam labista. Tinanong siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kam labista, kung gaano kakatagal sa lugar na yan. Kung saan siya po nakatayo sa lugar na yon, opo, kung saan siya naka-stay at nagmamasdan at nagsasabi na paano buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na yon pagkatapos niya kumbaga
patayin o di kaya sira ng lugar na yun. Nang tanungin po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pong sinabi niya? Dahil sa kanyang pag-aakala, qal labithtu yawman aw ba'da yawm. Ang kanya pong sinabi, tumagal ako sa isang araw, yawman, aw ba'da yawm, o di kaya kalahating araw. Half day, kumbaga. So, isipin niyo po, yung 100 years, inaakala po niya ay isang araw o kalahating araw. No, kasi siyempre, kung kayo rin, halimbawa, natulog kayo, paggising niyo, pag tinanong kayo, sasabihin niyo, siyempre, hindi matagal, di ba? Kasi yun ang ating pag-aakala. Ang nakakaligtan ng isang tao ay yung kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mahabang panahon, kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa ating pag-aakala ay maikling panahon. Pero napakahabang panahon pala yun. Isipin niyo, 100 years po yun. Siya ay kumbaga tumagal sa kanyang pagkamatay. Kumbaga parang natulog ng isang kumbaga 100 years. Nang tanungin siya, siyempre iniisip niya, inakala na ay maikling panahon. Opo, pero hindi niya alam. Okay. Ngayon para maintindihan po niya at magkaroon siya ng aral. Opo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qal bal labithta mi'ata am. Hindi. Hindi isang araw, hindi ka kalating araw, kundi kumbaga tumagal po kayo ng mi'ata am. 100 years po kayo, kumbaga natulog o namatay o nagtagal po diyan. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. At inutusan ng Allah, pagmasdan mo muna yung iyong pagkain. Paamo. Kasi siyempre, sa oras na yun, siya naglalakbay at may dalang pagkain. Wa syarabika, at pagmasdan mo ang iyong, kumbaga, inumin. Lam yatasanna. At ang pagkain mo at ang inumin mo ay lam yatasanna. Kumbaga, walang pagbabago. Kumbaga sa atin, walang panis. Hindi na panis. Subhanallah. Siyempre, magtataka ka. 100 years po yung pagkain mo ay hindi nagbago. Yung amoy hindi na kumbaga nagbagwang amoy. May isang nagpaliwanag na isang scholar na kumbaga kasi yung kanyang daladalang pagkain ay kung mainit pa ay sa loob ng 100 years po parang mainit pa rin. Hindi pa rin naglamig. Yan ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit 100 years po hindi po masira ang pagkain sa kanyang pahintulot. Pero tayo, ang kadalasan po na nangyayari, isang araw lamang po, sira ng pagkain. Liban, pag ninalagay sa refrigerator, okay, medyo nagtatagal. Ang isipin niyo, 100 years po. Subhanallah. Dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po nasira ang kanyang pagkain at hindi po nagbago ang kanyang pagkain. Sa madaling sabi, hindi na panis. Ibig sabihin, kumbaga parang bagong niluto pa. Subhanallah. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. At pagmasdan mo din ang iyong himarik. Kasi kumbaga mayroon siyang kasamang hayop na tinatawag na hayop, yung kabayo po, dahil siyempre pag naglalakbay, siyempre sa mga naunang panahon, ay siyempre mga hayop ang kanilang kumbaga kasama, nandun na yung mga kagamitan po nila. Hindi katulad po ngayon, siyempre nabago ang lahat, may mga sasakyan, doon tayo nakasakay. Pero sa kanila, sa mga unang panahon, ay mga hayop po ang kanilang kumbaga kasama-sama para hindi sila mahirapan sa paglalakbay. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walinaj'alaka ayatan linas. At kami ay gagawin kang isang patunay o palatandaan sa mga tao. Ibig sabihin, siya isang palatandaan at isang aral sa atin po bilang mga bagong kumbaga namumuhay dito sa mundo. Dahil sila yung mga nauna, kaya tayo yung tinatawag na ayatan linas. Ibig sabihin, tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na para maging aral po yan. O di kaya palatandaan, patunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan ng lahat. Wandur ilal awam, at tingnan mo din ang tagapaglika. Pagmasdan mo rin ang mga buto. Opo. Siyempre, tiningnan niya ang mga buto ng kanyang hayop o kanyang kabayo. Siyempre, sa loob ng 100 years po, talagang buto-buto lamang mga natira. Wala na po yung mga, sabihin natin, yung, kumbaga, yung mga balat. Siyempre, 100 years po. So, isipin nyo.
Pagdating sa pagkain, 100 years po, wala pagbabago. Parang bago lang. Opo. Pero pagdating sa kanyang himar, ang kanyang kumbaga kabayo na kasama, buto-buto na kasi sa loob ng matagal na panahon. So dito po ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapangyarihan at ito po yung kasagutan po sa kanyang pagtatanong na paano buhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na ito pagkatapos kumbaga patayin. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Subhanallah. Tingnan mo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagmasdan mo yung mga buto-buto, kung paano namin ito kumbaga bubuuin. Sabi po ng eskulat, kitang-kita mismo ni Uzair na yung mga buto, kumbaga nagsitaywan. Nagsitaywan yung mga buto mismo hanggang sa nagdugtong-dugtong sila, hanggang sa nabuo. Hanggang sa nabuo na kung saan isang hayop. Pero wala pang balat. Wala pang kumbaga, sabihin po natin yung katawan niya. Kaya sabi ng Allah, thumma naksuha lahma. At tingnan mo rin kung paano namin siya lagyan ng mga balat. Tingnan mo siya kung paano namin buuin na isang himar, ibig sabihin isang kabayo. So pagkatapos, siya mismo ang nakapagsaksi at nakakita doon sa pangyayari na mismo yung kanyang hayop na kasama po ay mga buto-buto mismo ay nagkadikit-dikit. Kumbaga, alimbawa yung paa, kung saan kumbaga banda yung limba kung hanggang sa nabuo po yan. Nang nakita ni Uzair ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito po siya nakapagsabi, falamma tabayyana lahu qal a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Ano pong sabi po niya? Pagkatapos maging malinaw sa kanya at makita niya yung pangyayari, ang sabi niya, a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Tinanggap po niya at pinaniwalan po niya na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ang lahat. Subhanallah. Pero nung una, sinabi niya, anna yuhyi hadihillah ba'da mautiha. Kumbaga salitang may pagdududa na paano ito bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos kumbaga mamatay. Yung mga kumbaga yung lugar na yon. Paano gumuhon. Pero ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasagutan ay mismo ang kaniyang dala-dala. Una, yung pagkain po niya, hindi nagpanis sa loob ng 100 years. Pangalawa, mismo yung hayop o kabayo na kasamaan po niya, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa mga buto-buto, dahil siyempre 100 years, matagal na panahon, pero pinagdugtong-dugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kitang-kita niya sa kanyang mismong mata, hanggang sa tinakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan niya ng mga balat, kaya naging buo na isang hayop, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, normal po na sa panahon natin ngayon na may mga tao na ganun po. Parang mayroon silang pagdududa sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan, nakakapagsalita po sila na parang labag sa paniniwala sa Islam. Minsan, mas may paniniwala ang tao sa kapangyarihan ng kanyang katulad na tao. Pero pagdating sa kapangyarihan ng tunay na Diyos, yun ang nakakaligtan po nila. Allah. Kaya sabi ng eskular, yung mga nauna sa atin, kung titignan, mas malakas ang pananampalataya po nila. Pero bakit nakakapagsabi sila ng ganun? Dahil po, siyempre, normal sa tao na mayroon siyang pagdududa kapag hindi niya pinaniniwala ng ganap ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yung pangyayari po yan ay isang, kumbaga, propeta na kung saan si Uzair. Opo. Uzair alayhi salatu wasalam. Okay. May pangalawang kwento mismo na kung saan isang propeta rin at isang kumbaga sugo, no? Tulad po ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Dahil po ang oras natin ay parang napakabilis po, no? Tinitingnan ko napakano. Ano po ang kwento kay Ibrahim alayhi salam? Parang katulad din yung kwento kay Uzair. Pero mayroong pagkakaiba pa rin. Katulad po ng sinabi sa Banal Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kayfa tuhyil mauta.
kaifa tuhil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Nang sabihin ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabi na, aking Panginoon, Rabbi arini, ipakita mo sa akin kung paano mo buhayin yung patay. Kayfa tuhil mauta, paano mo bubuhayin yung patay, kumbaga yung patay. Isang propeta yan. Sabi ng mga scholar, propeta yan. May ganap na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin po yan ay hindi ganap ang pananampalataya. Mayroon silang ganap na pananampalataya pero normal sa tao pa rin yun. Kasi tao tayo. Kaya tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qal, awalam tu'min? Ibrahim, hindi ka ba, kumbaga, naniniwala sa aking kapangyarihan? Hindi ka ba naniniwala na kung saan kaya kong buhayin kahit ano yun? Anong kasagutan ni Ibrahim? Qala bala. Kumbaga, yung bala daw na isinagot ni Ibrahim alayhis salam, nagpapatunay na hindi naman na sa ganun ako hindi naniniwala. Kumbaga, nandun pa rin yung ganap na paniniwala sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi? Ibig sabihin, naniniwala pa rin ako na ganap na paniniwala na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mong buhay ng manamatay. Walakil li'atma'inna qalbi. Subalit, sabi ni Ibrahim alayhis salam, li'atma'inna qalbi. Ang gusto kong mangyari, sabi ni Ibrahim alayhis salam, ay paano po, kumbaga, maging, sabi natin, yung maging panatag ang aking puso. Di ba? Naniniwala, pero gusto pa rin niya na yung li'atma'inna qalbi. Kumbaga, yung puso niya talaga ay maging ganap na sa, kung saan panatag doon sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dahil siyempre, mga propeta po yan, mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya sila pa rin ang nagbibigay ng guidance po sa kanila. Binibigyan sila ng aral nang sa ganun ay mawala po yung tinatawag na doubt kung mayroong doubt. Kahit na wala pong doubt o pag-alinlangan o pagdunda, pero binibigyan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lesson o aral. Ano ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala aral sa kanya? Kasi yung oras po natin ay napakaikli. Ang sabi po ng Allah, fakhud arba'atan min at-tayr. Kumuha ka muna ng 4 na ibon. Hindi ko na maalala yung mga mga uri ng mga ibon kasi may isang ustad na nagpaliwanag na sa 4 na ibon. Ang mahalaga po ngayon, malaman po natin na may 4 na ibon na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim para po malaman at makapaniwala kung gaano si Allah makapangyarihan sa pagbubuhay sa, kumbaga, sa namatay. Kumuha ka ng 4 na ibon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasurhunna ilayk. Ano ang gagawin mo sa 4 na ibon? Kunin mo yan, tatarin mo ng pinong-pino. Pagkatapos, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, at pagka na, kumbaga, na pinong-pino na tinatad po yun, yung mga 4 na ibon, ilagay mo sa bawat bundok. Ibig sabihin, may mga bundok sa panahon yun na kung saan doon siya inutusan na ilagay yung kumbaga ng maano po yung mga ibon. So ibig sabihin, tinatad ng pinong-pino, subhanallah, pinaghalo-halo yung 4 na uri ng mga ibon hanggang sa inilagay po doon sa bawat bundok. Ang sabi ng mga scholar, medyo nahirapan siya kasi siyempre hindi naman bundok ng mga maliliit na ilagay mo doon sa, alibaw, sa harapan. No. Siyempre pag sinabi bundok, mga malalaking bundok yan. So ibig sabihin, nahirapan po siya, iniakyat niya doon sa bundok na yun, inilagay niya sa ibabaw ng bundok, sa pangalawang bundok, hanggang sa yung mga ibon po na yun, mga kapatid namin sa pananampalataya, siyempre naghahalo-halo po yun. Pero dahil ipapakita niya kung gaano siya po makapangyarihan, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan ang gawin mo, ilagay mo yan. Thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. At pagkatapos mo ilagay yung, kumbaga, kapira-pirasong mga ibon sa mga bundok na yan, tawagan mo sila. Ya'tinaka sa'ya. At tiyak na darating sila sa inyo na sila'y, kumbaga, naglalakad na patungo sa inyo. Subhanallah. Ang sabi po ng mga scholar, ginawa ni Ibrahim alayhis salam, yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, inilagay sa mga bundok na yon, tapos tinawag niya sila,
kitang-kita ni Ibrahim alayhi salatu wassalam yung mga bawat, kumbaga, kapira-piraso ng mga ibon ay pumunta sa kanyang, kumbaga, kasamang ibon. Halimbawa, ipalagay natin, 4 na uri na ibon. Siyempre, hindi naman gagawin yung isang ibon ay yung kanyang isang kabagi na parte ng kanyang katawan ay doon pupunta sa ibang ibon. Normal na yung kaparte po ng mga kabahabagi ng ibon na yun pupunta sa kanyang kung sino po siyang ibon, di ba po? So kita-kita ni Ibrahim alayhi salam na nagliparan yung, kumbaga, kapira-piraso ng ibon at inanap niya kung saan po yung kanyang mga kasama. Hanggang sa nabuo na 4 na ibon na yung dati pa rin, tapos tumungo sila kay Ibrahim alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Yung mga propeta po, mga kapatid, namin sa pananampalatayang Islam, sa mga naunang panahon, sila ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng, kumbaga, mga aral na mismo sila ang nakakapagbasdan, nakakita. Opo. Minsan din tayo, meron tayong mga nakikita na mga himala. Opo. So ang mga ito po, mga kapatid, ay nagpapatunay na nagpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano po siya makapangyarihan sa lahat. Kaya pagkatapos noon, ito po ang sinabi ni Ibrahim katulad ng nasabi ni Uzair, wa'lam anna Allah azizun hakim. Allahu Akbar. Subhanallah. Napag-alaman niya na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan at hakim. Kumbaga, marunong. Alam niya ang lahat. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya po natin ito pinag-usapan dahil isa ito sa sinabi ng mga eskolar na kung saan para lumakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, kapag naririnig natin kung gaano makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala, normal, maramdaman po natin na lalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung hanga, yung pagbibili po natin, bumibili po tayo, di ba? Minsan may mga tao na ganun. Di ba? Tingnan niyo po, may mga kahit na kasinungalingan, may mga nagmamagic, di ba? Tapos pinanunod ng tao, kapag nakikita niya, humahanga po siya, bumibilib siya, parang yung nararamdaman niya, hanga na hanga po siya, bilib na bilib po siya. Parang lumalas yung paniniwala niya sa tao na yon, kahit na kasinungalingan. Na maling-mali, di ba? Kasi share po yun. Pero kung ang pinag-usapan po natin ni si Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano makapangyarihan, di ba, mas higit po at lalakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya, kung naririnig niyo po ay nag-adan po rito sa amin. Kaya alhamdulillah, sana po mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinagi sa araw na ito, kahit na po sabihin natin na hindi po yung 30 minutes, mayroong natitira pang 3 minuto. Pero kung sakali po na may magtatanong para mabuo po natin yung 30 minutes, welcome po. Kung may magtatanong, pwede siya magsalita. Nang sa ganun, kung alam po natin ang kanyang katanungan, atin pong kumbaga sasagutin. Basta tandaan po natin, mga kapatid, itong ibinagi natin po ngayon ay patungkol doon sa isang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan yuhi, ipinapakita niya kung gaano siya makapangyarihan sa kung saan pagbubuhay sa mga, sabi natin, yung manamatay o di kaya patay. Dalawa ang ating nibigyan na kwento. Isa rin po doon yung tinatawag na kwento ni Uzair alayhisalam. Pangalawang kwento ay si Ibrahim alayhisalam, na lahat nagpapatunay na nagpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano po siya makapangyarihan sa lahat, para mawala po yung tinatawag na doubt, no? Pag-alinlangan, pagdududa sa ating Panginoon. Subhanallah. Kaya dapat buo ang ating pagtitiwala, buo ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay makamit po natin ang tulong kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong imposible sa Allah. Ang mayroong imposible yung mga tao, ang mga nilikha kasi sila ay wala silang lakas, kapangyarihan, kakayahan, liban lamang sa ipinagkakaloob ni Allah o ipinapahintulot niya po sa kanila. Dahil si Allah lamang ang may control po ng lahat. Hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede kayo pagtanong po, insyaAllah.
ating oras na ibinibigay po. Naway mapabilang tayo sa mga taong tatanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso po. Amin inshallah. Okay po. Jazakumullah khairan. Share ko lang ang pera check. Okay, baka mayroon pong katanungan dito po sa sa ating sa Zoom. Bali, ang lecture po natin ay dala po ito sa kabila. May mga estudyante po na isang grupo rin sila. So, pangalawa rin itong atin mismo kumbaga Zoom po. Okay, so may katanungan po, pwede kayo magtanong inshallah. Okay, kung wala pong katanungan, hanggang dito po lamang kasi magsasala po tayo. Nawa ay pagpalain tayo lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang po tayo sa kanyang tatanggapin po sa paraiso. Jazakumullah khairan. Di bali po, ito ay naka-record at ipopost natin po para sa mga hindi naka-attend po inshallah. Jazakumullah khairan. تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى آخر الآية. Alhamdulillah, una-una ho mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha dahil tayo po ay umabot sa gabing ito o araw na ito. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tanggapin po natin na si Allah lamang ang nagbibigay ng lahat. Nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng kumbaga kasiyahan, nagbibigay ng kalungkutan, kahit ano pa man po yan ay lahat po yan sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao kung siya po ang masusunod, sa katunayan hindi po siya papayag na magkaroon po siya ng kumbaga kalungkutan, magkaroon siya ng problema o subukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga mahirap. Kaso lang, wala po tayong magagawa pag itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at nais ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong tayong magagawa. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ang ibig sabihin, si Allah lamang ang nagnanais ng lahat ng panahon. Kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawin, kung ano man ang kanyang kagustuhan, yung pa rin ang nangyayari. Kaya hindi po tayo pwedeng kumbaga magsalita o magsabi na parang ang sinisisi po natin ay ang tao. Na ang tao malino na wala siyang lakas at wala siyang kakayahan, kapangyarihan maliban lamang sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'a ay yaqula lahu kun fayakun. Katotohanan, kapag may isang bagay na nais ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kumbaga gagawin, mayroon siyang 2 litra lamang na babanggitin, kun, yung isang litra na kap at saka noon, ito ay magaganap. Ibig sabihin, siya ang tunay na kumukontrol ng lahat at siya ang may kakayahan ng lahat at may kapangyarihan. Kaya nararapat po na siya ang dapat paniwalaan na tunay na Diyos at dapat pong paglingkuran. Opo, okay. Ngayon po, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan paano po palalakasin ang ating pananampalataya. Dahil isa rin po yan sa ating tungkulin na pangalaga ng pananampalataya, panatilihin
at higit sa lahat ay paano po palalakasin, dahil siyempre isang dahilan na bakit ang isang tao ay hindi niya magawa-gawa ang mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya. Pero sa oras na lumakas ang kanyang pananampalataya, nagiging madali, magaan sa kanya ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bali, nakaraan po ating pong na pag-usapan doon sa maraming mga paraan, no, mga uri na para lumakas ang pananampalataya. Ang una po natin na pag-usapan ay patungkol doon sa paglagi po nating binabasa ang banal na Quran, magiging isang dahilan na lalakas ang ating pananampalataya. At nagbigay po tayo ng mga halimbawa. At pangalawa, doon tayo minto sa kung saan kailangan malaman po natin ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, na mayroon 99 names of Allah, at kung sino man ang kumbaga maisaulo niya ito, pangalagan niya ito, at isabuhay niya kung anong mayroon dito sa mga pangalan ng Allah, kung anong mga pag-uutos sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na siya ay mapapabilang sa tatanggapin po sa parisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, yung lalakas pa rin ang pananampalataya. Natatandaan ko pa na ang huling ating pinag-usapan o nipaliwanag ay doon sa isang pangalan ng Allah na Huwar-Razzaq. Ibig sabihin siya ang tunay na tagapanustos o nagbibigay ng panustos sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ngayon, isa rin sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat din malinawan sa atin, na maitindihan po natin at paniwalaan po natin para lumakas ang ating pananampalataya patungkol sa tinatawag na yuhyi. Ibig sabihin, ang tagapaglikha lamang ang tagapagbigay ng buhay. Opo. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay walang nagbigay ng buhay maliban lamang sa Kanya. Opo. Mula sa maliit na may buhay, sa malaking nilikha na may buhay, ang mga ito ay walang nagbibigay ng buhay maliban lamang sa kanila. Maliban lamang kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, may mga nabanggit po sa banal na Quran na nagpapatunay kung paano po binubuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kahit na maraming sabihin po natin na kumbaga bagay na sa ating pag-aakala ay paano bubuhayin, pero dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabubuhay niya pa rin ito. Kahit na sa paningin ng tao ay ito ay imposible na mabuhay. Opo. Sa isang talata mula sa banal na Quran, sa Suratul Baqarah, mayroong binanggit na kung saan yung kanina na binasa po natin, na isang propita, kung hindi ko nagkakamali, dahil tinawag po siyang Uzair. Sa isang kwento, siya isang propita ng tagapaglikha. Na sa isang araw, siya po ay naglalakad at na daanan po niya yung isang lugar. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladhi marra ala qarya. Na kung saan, katulad ni Uzair, na napadaan po siya sa isang lugar, no, karya. Pag isang karya, ito tinutukoy po na minsan ginagamit natin yan sa maliit na kumbaga isang barangay. Opo. Pero mayroon ding karya na binanggit na napakalawak na karya. Ibig sabihin napakalaking karya, napakalaking lugar, no? Kumbaga bayan. Opo. So napadaan po si Uzair sa isang lugar na wahya khawiyatun ala urushiha, na ang lugar na yun ay sirang-sira na lahat ng mga bahay doon. Yung lugar na yun, kumbaga talagang gumuho yung lugar na yun. Opo. Kaya sa panahon yun, nang napadaan si Uzair, meron po siyang nabanggit mismo sa kanyang sarili na parang lumalabas na mayroong pagdududa kung paano po binubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung alimbawa namatay. Opo. Kaya ang sabi po, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ang sabi ni Uzair, paano bubuhayin itong lugar? Opo. Kumbaga tinutukoy na yung nadaanan po niya na gumuho ng lugar at sirang-sira na. Kaya yun ang kanyang nabanggit sa kanyang sarili na paano to bubuhayin, aayusin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos kumbaga mamatay ang lugar na yun.
So dahil po nabanggit niya na mayroong pagdududa, kaya automatic yan, binigyan ng tagapaglikha ng sabihin po natin yung aral, no? Fa'amatahu Allahu mi'ata am. At kumbaga, pinatay po siya ng Allah, ibig sabihin yung kinuha ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kaniyang buhay sa loob ng mi'ata am. Ibig sabihin, 100. Lumalabas, 100 years po siya, kumbaga, kinuha ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil para magkaroon siya ng aral, sa kanyang nabanggit na parang nagdududa kung paano bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga namamatay na bagay, kaya kinuha siya ng buhay sa loob ng 100 years. Thumma ba'atha, na pagkatapos doon at binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. After 100 years, binuhay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, qala kam labista. Tinanong siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kam labista, kung gaano kakatagal sa lugar na yan. Kung saan siya po nakatayo sa lugar na yon, opo, kung saan siya naka-stay at nagmamasdan at nagsasabi na paano buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na yon, pagkatapos niya kumbaga patayin o di kaya sira ng lugar na yon, nang tanungin po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano pong sinabi niya? Dahil sa kanyang pag-aakala, qal labithtu yawman aw ba'da yawm. Ang kanya pong sinabi, tumagal ako sa isang araw, yawman, aw ba'da yawm, o di kaya kalahating araw. Half day, kumbaga. So, isipin niyo po, yung 100 years, inaakala po niya ay isang araw o kalahating araw. No, kasi siyempre, kung kayo rin, halimbawa, natulog kayo, paggising niyo, pag tinanong kayo, sasabihin niyo, siyempre, hindi matagal, di ba? Kasi yun ang ating pag-aakala. Ang nakakaligtan ng isang tao ay yung kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mahabang panahon, kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa ating pag-aakala ay maikling panahon. Pero napakahabang panahon pala yun. Isipin niyo, 100 years po yun. Siya ay kumbaga tumagal sa kanyang pagkamatay. Kumbaga parang natulog ng isang kumbaga 100 years. Nang tanungin siya, siyempre iniisip niya, inaakala na ay maikling panahon. Opo, pero hindi niya alam. Okay. Ngayon para maintindihan po niya at magkaroon siya ng aral. Opo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qal bal labithta mi'ata am. Hindi isang araw, hindi ka kalating araw, kundi kumbaga tumagal po kayo ng mi'ata am. 100 years po kayo, kumbaga natulog o namatay o nagtagal po diyan. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. At inutusan ng Allah, pagmasdan mo muna yung iyong pagkain, taamo. Kasi siyempre, sa oras na yun, siya naglalakbay at may dalang pagkain. Wa syarabika, at pagmasdan mo ang iyong kumbaga inumin. Lam yatasanna, at ang pagkain mo at ang inumin mo ay lam yatasanna, kumbaga walang pagbabago, kumbaga sa atin walang panis, hindi na panis. Subhanallah. Siyempre magtataka ka, 100 years po yung pagkain mo ay hindi nagbago, yung amoy hindi na kumbaga nagbagwang amoy. May isang nagpaliwanag na isang scholar na kumbaga kasi yung kanyang daladalang pagkain ay kung mainit pa, ay sa loob ng 100 years po, parang mainit pa rin. Hindi pa rin naglamig. Yan ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kahit 100 years po, hindi po masira ang pagkain. Sa kanyang pahintulot. Pero tayo, ang kadalasan po na nangyayari, isang araw lamang po, sira ng pagkain. Libang pag ninalagay sa refrigerator, okay, medyo nagtatagal. Ang isipin niyo, 100 years po. Subhanallah. Dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po nasira ang kanyang pagkain at hindi po nagbago ang kanyang pagkain. Sa madaling sabi, hindi napanis. Ibig sabihin, kumbaga parang bagong niluto pa. Subhanallah. Okay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. At pagmasdan mo din ang iyong himarik. Kasi kumbaga mayroon siyang kasamang hayop na tinatawag na hayop, yung kabayo po, dahil siyempre pag naglalakbay, siyempre sa mga naunang panahon,
ay siyempre mga hayop ang kanilang kumbaga kasama. Nandun na yung mga kagamitan po nila. Hindi katulad po ngayon, siyempre nabago ang lahat. May mga sasakyan, doon tayo nakasakay. Pero sa kanila, sa mga unang panahon, ay mga hayop po ang kanilang kumbaga kasama-sama para hindi sila mahirapan sa paglalakbay. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِنَاسٍ, at kami ay gagawin kang isang patunay o palatandaan sa mga tao. Ibig sabihin, siya isang palatandaan at isang aral sa atin po bilang mga bagong kumbaga namumuhay dito sa mundo. Dahil sila yung mga nauna, kaya tayo yung tinatawag na ayatan linas. Ibig sabihin, tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na para maging aral po yan. O di kaya palatandaan, patunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan ng lahat. Wandur ilal awam, at tingnan mo din ang tagapaglikha. Pagmasdan mo rin ang mga buto. Opo. Siyempre, tiningnan niya ang mga buto ng kanyang hayop o kanyang kabayo. Siyempre, sa loob ng 100 years po, talagang buto-buto lamang mga natira. Wala na po yung mga, sabihin natin, yung, kumbaga, yung mga balat. Siyempre, 100 years po. So, isipin nyo. Pagdating sa pagkain, 100 years po, wala pagbabago. Parang bago lang. Opo. Pero pagdating sa kanyang himar, ang kanyang kumbaga kabayo na kasama, buto-buto na kasi sa loob ng matagal na panahon. So dito po ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapangyarihan, at ito po yung kasagutan po sa kanyang pagtatanong na paano buhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na ito pagkatapos kumbaga patayin. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Subhanallah. Tingnan mo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagmasdan mo yung mga buto-buto, kung paano namin ito kung baga bubuuin. Sabi po ng eskulat, kitang-kita mismo ni Uzair na yung mga buto, kumbaga nagsitaywan. Nagsitaywan yung mga buto mismo hanggang sa nagduktong-duktong sila, hanggang sa nabuo. Hanggang sa nabuo na kung saan isang hayop. Pero wala pang balat. Wala pang kumbaga, sabihin po natin yung katawan niya. Kaya sabi ng Allah, thumma naksuha lahma, at tingnan mo rin kung paano namin siya lagyan ng mga balat. Tingnan mo siya kung paano namin buuin na isang himar, ibig sabihin isang kabayo. So pagkatapos, siya mismo ang nakapagsaksi at nakakita doon sa pangyayari na mismo yung kanyang hayop na kasama po ay mga buto-buto mismo ay nagkadikit-dikit, kumbaga alimbawa yung paa kung saan kumbaga banda yung limba kung hanggang saan nabuo po yan. Nang nakita ni Uzair ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito po siya nakapagsabi, falamma tabayyana lahu qal a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Ano pong sabi po niya? Pagkatapos maging malinaw sa kanya at makita niya yung pangyayari, ang sabi niya, a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Tinanggap po niya at pinaniwalan po niya na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ang lahat. Subhanallah. Pero nung una, sinabi niya, anna yuhyi hadihillah ba'da mautiha. Kumbaga salitang may pagdududa na paano to bubuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos kumbaga mamatay. Yung mga kumbaga yung lugar na yon. Paano gumuhon. Pero ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasagutan ay mismo ang kaniyang dala-dala. Una, yung pagkain po niya, hindi nagpanis sa loob ng 100 years. Pangalawa, mismo yung hayop o kabayo na kasamaan po niya, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa mga buto-buto, dahil siyempre 100 years, matagal na panahon, pero pinagdugtong-dugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kitang-kita niya sa kanyang mismong mata, hanggang sa tinakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan niya ng mga balat, kaya naging buo na isang hayop, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, normal po na sa panahon natin ngayon, na may mga tao na ganun po, parang mayroon silang pagdududa sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya minsan, nakakapagsalita po sila na parang labag sa paniniwala sa Islam. Minsan, mas may paniniwala ang tao sa kapangyarihan ng kanyang katulad na tao. Pero pagdating sa kapangyarihan ng tunay na Diyos, yun ang nakakaligtaan po nila. Allah. Kaya sabi ng eskular, yung mga nauna sa atin, kung titignan, mas malakas ang pananampalataya po nila. Pero bakit nakakapagsabi sila ng ganun? Dahil po, siyempre, normal sa tao na mayroon siyang pagdududa kapag hindi niya pinaniniwala ng ganap ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mga kapatid namin sa pananampalataya, yung pangyayari po yan ay isang, kumbaga, propeta na kung saan si Uzair. Opo. Uzair alayhi salatu wasalam. Okay. May pangalawang kwento mismo na kung saan isang propeta rin at isang, kumbaga, sugo, no? Tulad po ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Dahil po ang oras natin ay parang napakabilis po, no? Tinitingnan ko, napakano. Ano po ang kwento kay Ibrahim alayhi salam? Parang katulad din yung kwento kay Uzair. Pero mayroong pagkakaiba pa rin. Katulad po ng sinabi sa Banal Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibrahimu Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Kayfa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Nang sabihin ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabi na, aking Panginoon, Rabbi arini, ipakita mo sa akin kung paano mo buhayin yung patay. Kayfa tuhil mauta, paano mo bubuhayin yung patay, kumbaga yung patay. Isang propeta yan. Sabi ng mga scholar, propeta yan. May ganap na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin po yan ay hindi ganap ang pananampalataya. Mayroon silang ganap na pananampalataya pero normal sa tao pa rin yun. Kasi tao tayo. Kaya tinanong siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qal, awalam tu'min? Ibrahim, hindi ka ba, kumbaga, naniniwala sa aking kapangyarihan? Hindi ka ba naniniwala na kung saan kaya kung buhayin kahit ano yun? Anong kasagutan ni Ibrahim? Qala bala. Kumbaga, yung bala daw na isinagot ni Ibrahim alayhis salam, nagpapatunay na hindi naman na sa ganun ako hindi naniniwala. Kumbaga, nando pa rin yung ganap na paniniwala sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi? Ibig sabihin, naniniwala pa rin ako na ganap na paniniwala na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mong buhay ng manamatay. Walakil li'atma'inna qalbi. Subalit, sabi ni Ibrahim alayhis salam, li'atma'inna qalbi. Ang gusto kong mangyari, sabi ni Ibrahim alayhis salam, ay paano po, kumbaga, maging, sabi natin, yung maging panatag ang aking puso. Di ba? Naniniwala, pero gusto pa rin niya na yung li'atma'inna qalbi. Kumbaga, yung puso niya talaga'y maging ganap na kung saan panatag doon sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dahil siyempre, mga propeta po yan, mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya sila pa rin ang nagbibigay ng guidance po sa kanila. Binibigyan sila ng aral nang sa ganun ay mawala po yung tinatawag na doubt kung mayroong doubt. Kahit na wala pong doubt o pag-alinlangan o pagdunda, pero binibigyan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lesson o aral. Ano ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na aral sa kanya? Kasi yung oras po natin ay napakaikli. Ang sabi po ng Allah, fakhud arba'atan min at-tayr. Kumuha ka muna ng 4 na ibon. Hindi ko na maalala yung mga mga uri ng mga ibon kasi may isang ustad na nagpaliwanag na sa 4 na ibon. Ang mahalaga po ngayon, malaman po natin na may 4 na ibon na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim para po malaman at makapaniwala kung gaano si Allah makapangyarihan sa pagbubuhay sa, kumbaga, sa namatay. Kumuha ka ng 4 na ibon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasurhunna ilayk. Ano ang gagawin mo sa 4 na ibon? Kunin mo yan, tatarin mo ng pinong-pino. Pagkatapos, summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a, at pagka na, kumbaga, na pinong-pino na
tinadtad po yun, yung mga 4 na ibon, ilagay mo sa bawat bundok. Ibig sabihin, may mga bundok sa panahon yun na kung saan doon siya inutusan na ilagay yung kumbaga ng maano po yung mga ibon. So ibig sabihin, tinatad ng pinong-pino, subhanallah, pinaghalo-halo yung 4 na uri ng mga ibon hanggang sa inilagay po doon sa bawat bundok. Ang sabi ng mga scholar, medyo nahirapan siya kasi siyempre hindi naman bundok ng mga maliliit na ilagay mo doon sa, alibo, sa harapan mo. Siyempre, pag sinabi bundok, mga malalaking bundok yan. So, ibig sabihin, nahirapan po siya, iniakyat niya doon sa bundok na yun, inilagay niya sa ibabaw ng bundok, sa pangalawang bundok, hanggang sa yung mga ibon po na yun, mga kapatid namin sa pananampalataya, siyempre, naghahalo-halo po yun. Pero dahil ipapakita nila kung gaano siya po makapangyarihan, kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan ang gawin mo, ilagay mo yan. Thumma, udu'hunna ya'tina kasaya. At pagkatapos mo ilagay yung kumbaga kapira-pirasong mga ibon sa mga bundok na yan, tawagan mo sila. Ya'tina kasaya. At tiyak na darating sila sa inyo na sila'y kumbaga naglalakad na patungo sa inyo. Subhanallah. Ang sabi po ng mga scholar, ginawa ni Ibrahim a.s. yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, inilagay sa mga bundok na yon, tapos tinawag niya sila, kitang-kita ni Ibrahim a.s. yung mga bawat, kumbaga, kapira-piraso ng mga ibon ay pumunta sa kanyang, kumbaga, kasamang ibon. Halimbawa, ipalagay natin, 4 na uri na ibon. Siyempre, hindi naman gagawin yung isang ibon ay yung kanyang isang kabagi na parte ng kanyang katawan ay doon pupunta sa ibang ibon. Normal na yung kaparte po ng mga kabahabagi ng ibon na yun pupunta sa kanyang kung sino po siyang ibon, di ba po? So kita-kita ni Ibrahim alayhis salam na nagliparan yung kumbaga kapira-piraso ng ibon at inanap niya kung saan po yung kanyang mga kasama. Hanggang sa nabuo na 4 na ibon na yung dati pa rin, tapos tumungo sila kay Ibrahim alayhis salatu wassalam. Subhanallah. Yung mga propeta po, mga kapatid, namin sa pananampalataya, sa mga naunang panahon, sila ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng, kumbaga, mga aral na mismo sila ang nakakapagbasdan, nakakita. Opo. Minsan din tayo, meron tayong mga nakikita na mga himala. Opo. So, ang mga ito po, mga kapatid, ay nagpapatunay na nagpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano po siya makapangyarihan sa lahat. Kaya pagkatapos noon, ito po ang sinabi ni Ibrahim katulad ng nasabi ni Uzair, wa'lam anna Allah azizun hakim. Allahu Akbar. Subhanallah. Napag-alaman niya na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan at hakim. Kumbaga, marunong. Alam niya ang lahat. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya po natin ito pinag-usapan dahil isa ito sa sinabi ng mga eskolar na kung saan para lumakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, kapag naririnig natin kung gaano makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala, normal, maramdaman po natin na lalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung hanga, yung pagbibili po natin, bumibili po tayo, di ba? Minsan may mga tao na ganun. Di ba? Tingnan niyo po, may mga kahit na kasinungalingan, may mga nagmamagic, di ba? Tapos pinanunod ng tao, kapag nakikita niya, humahanga po siya, bumibilib siya, parang yung nararamdaman niya, hanga na hanga po siya, bilib na bilib po siya. Parang lumalas yung paniniwala niya sa tao na yon, kahit na kasinungalingan. Na maling-mali, di ba? Kasi share po yun. Pero kung ang pinag-usapan po natin ni si Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano makapangyarihan, di ba, mas higit po at lalakas ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalataya, kung naririnig niyo po ay nag-adan po rito sa amin. Kaya alhamdulillah, sana po mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinagi sa araw na ito, kahit na po sabihin natin na hindi po yung 30 minutes, mayroong natitira pang 3 minuto. Pero kung sakali po na may magtatanong para mabuo po natin yung 30 minutes, welcome po. Kung may magtatanong, pwede siya magsalita. Nang sa ganun, kung alam po natin ang kanyang katanungan, atin pong kumbaga sasagutin. Basta tandaan po natin mga kapatid, itong ibinahagi natin po ngayon ay patungkol doon sa isang
pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan yuhi, ipinapakita niya kung gaano siya makapangyarihan sa kung saan ano po, pagbubuhay sa mga, sabi natin yung manamatay o di kaya patay. Dalawa ang ating ibigay na kwento. Isa rin po doon yung tinatawag na kwento ni Uzair alayhisalam. Pangalawang kwento ay si Ibrahim alayhisalam, na lahat nagpapatunay na nagpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano po siya makapangyarihan sa lahat, para mawala po yung tinatawag na doubt, no? Pag-alinlangan, pagdududa sa ating Panginoon. Subhanallah. Kaya dapat buo ang ating pagtitiwala, buo ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun ay makamit po natin ang tulong kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong imposible sa Allah. Ang mayroong imposible o imposible yung mga tao, ang mga nilikha kasi sila ay wala silang lakas, kapangyarihan, kakayahan, liban lamang sa ipinagkakaloob ni Allah o ipinapahintulot ni Allah po sa kanila. Dahil si Allah lamang ang may control po ng lahat. Hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede kayo pagtanong po insyaAllah. Ating oras na ibinibigay po, naway mapabilang tayo sa mga taong tatanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso po. Amin insyaAllah. Okay po. Jazakumullah khairan. I-check ko lang kung pera, check. Okay, baka mayroon pong katanungan dito po sa po sa ating po sa Zoom. Bali, ang lecture po natin ay dala po ito sa kabila. May mga estudyante po na isang grupo rin sila. So, pangalawa rin itong atin mismo po, kumbaga Zoom po. Okay, so may katanungan po, pwede kayo magtanong insyaAllah. Okay, kung wala pong katanungan, hanggang dito po lamang kasi magsasala po tayo. Nawa ay pagpalain tayo lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapapilang po tayo sa kanyang tatanggapin po sa paraiso. Jazakumullah khairan. Di bali po, ito yung naka-record at ipopost natin po para sa mga hindi naka-attend po insyaAllah. Jazakumullah khairan.